Yo mga kap, welcome back. Maraming salamat po. Nakabalik na naman kayo sa ating channel. Kapuntos page po, bumabati ng magandang umaga, hapon at gabi. Maganda po kayong lahat. Guwapo po kayong lahat. At magandang gabi na rito sa amin sa Chicago. So yan, pagbati, no, wala pa rin tayong balita sa ating pambato si Kai Sotto. So far, naghihintay pa rin tayo. I think November na siya makakapaglaro gaya ng sinabi ko the last time. Baka 1 month siyang mawawala dito sa kanyang injury na dinadamdam, and hopefully magdire-diretso at lumakas pa ang ating pambato para naman mapanood natin yung kanyang mga laro. Ayan, dahil dyan, no, hindi nakapaglaro ang ating mga favorite players sa Gilas Pilipinas ng Asian Cup. Kagaya nila, si Kai Sotto, si Dwight Ramos, si Abando, at marami pang iba na hindi nakapaglaro at hindi rin nakakuha ng medal. At tuwan-tuwa ako nakakuha ng gold medal ang Gilas Pilipinas. Siyempre, congratulations talaga dahil ilang taon na, no? 60 something years na hindi tayo nakakuha at finally na breakthrough natin. But nagkaroon ng konting parang controversial siyempre, at nagpositibo nga itong si Justin Brownlee sa kanyang naging testing para sa dito sa doping, no, sa Asian Cup. So I think within the rules daw, no, na kailangan magpositibo at least 2 players. Pero sa ating koponan ang nagpositibo lang ay si Justin Brownlee. So ano ba yung kahihinatnan ng nangyaring ito? Siya ba ay makakapaglaro pa sa mga susunod na event? Or nakaban muna siya, temporary ban? Hindi po natin alam. Malalaman din natin mga final na sagot na yan. Ano kaya ang ano kaya yung siguro nainom na gamot or vitamins, or kasi hindi naman natin alam kung ano yung mga tinetake nilang mga supplements. Baka may kanalaman na yun sa naging pagpositibo na kanyang test. Although hindi naman siguro yung parang, kasi ang basketball naman hindi naman pag take ka ng enhancement okay, tataas yung endurance mo, pero yung pag-shoot ng bola hindi naman gagaling yun, no? Kahit naman ako mag-take ako ng pang-endurance, yung shooting ko ganun pa rin, yung laro ko ganun pa rin. But anyway, makaka-apekto talaga yan sa endurance ng isang tao kung ano man yung tinake niya na supplement o vitamins mo. Kaya yun lang, medyo sana nag-negative na lang para wala nang controversial. And tulad ngayon, no, parang questionable, no, siyempre sabihin ng China kaya kami natalo dahil ganito ganyan, no, di ba? O yung ibang koponan, yung Jordan at yung mga nakalaban nila dyan, siyempre sabihin nila baka yun ang mga naging dahilan, no? Mahirap na mahirap makipagtalo kapag ganyan na naging sitwasyon. Hindi rin natin alam kung ano talaga yung layunin ng isang Justin Brownlee sa pag-take ng mga kung ano man yung na-take niya. I'm pretty sure yan ay it has something to do with endurance, no, siguro sa kanyang sa kanyang vitamin siguro, o kaya yung mga supplement na tinetake niya. At siguro may mga supplement na bawal dito sa mga gantong klaseng testing, at yan ang naging dahilan kaya nagpositibo ito si Justin Brownlee. So but anyway, I think we're going to retain the gold medal, so that's a good thing. Siguro para sa akin talagang dapat mag-ingat talaga yung ating mga players sa pag-take ng mga supplements o ano man ang pinapainom sa inyo. Babantayan ninyo at aalamin ninyo kung ano ang bawal. Siyempre para sa kaligtasan kaligtasan mo, dahil siyempre future mo yan, no? Kung sino mang mga players nasa future nyo yan, yung paglalaro ng anumang sports, na ingatan nyo yung sarili nyo, okay, basta-basta magte-take ng mga performance enhancing drugs, no? At talagang pinagbabawal yan sa malalaking kompetisyon, lalo na sa mga event ng lalo na sa mga boxing, no, tsaka sa MMA, kasi talagang physicality yung kailangan. Ito nga, kakuha ko lang mga kap. Teka, pakita ko nga pala sa inyo. Nagpunta ako sa isang show kanina at ito ay isang iconic na laban, no, with Senator Manny. Yan, Mr. Pacman, Senator Manny. Yan, with autograph niya. At dito ginugulpi niya ng mabuti ang muka ni Oscar De La Hoya. Talagang
inireformat ni pambatong pambansang kamao kaya Manny Pacquiao itong gandang muka ni Oscar De La Hoya. Nakita nyo naman yung pagkatapos ng laban, no? Talagang parang parang kinurot-kurot at namumula pa parang kamatis. Yan, ito. Ayan ay hindi ko na walang certification pero merong label ng Team Pacquiao. Ayan, Team Pacquiao na ito po ay galing mismo sa kanilang kampo at ito po ay authenticated ng grupo ng Team Pacquiao. But it's really nice kung meron siyang certificate of authenticity itong autograph na to. But it looks legit naman. Nakita mo naman, marami na tayo nakita ang perma ni Manny Pacquiao at sigurado ang ating senator ang pumirma rito. So yan, may bago na naman tayo collection. Actually, gusto ko yung mga card na malalaking ganyan. May mga card akong basketball card akong malalaking ganyan na ando na sa taas, nakatago. May Michael Jordan pa nga akong parang 8x10. So, ito, bagong-bago sa ating collection. Pag-usapan din natin guys, itong si Wembanyama, nakita nyo yung sa preseason game niya. Ang gaganda ng mga performance niya, lalo na itong huling laban sa Miami Heat. I think meron siyang 24 points. 4 assists, meron siyang 3 shot blocks I believe at meron din siyang 4 na rebound. Talagang grabe ang mga galamay at haba niya. Siguradong magiging problema itong si Wembanyama dito sa liga. And although ito yung pre-season lang, pero as a rookie, napakaganda po na pinapakita niya, lalo na yung mga performance niya dito sa San Antonio Spurs. And San Antonio Spurs should develop him as I think more on like a defensive stopper. Talagang yung shot blocking niya napakaganda. At kung darating yung scoring, talagang maganda po. Ang hindi ko lang gusto talaga sa laro ni Wembanyama ay yung kanyang pagdadrive to the hoop. Noong ko pa sinabi yan, dyan siya madadali ng wag naman sana hindi natin knock on wood, hindi natin yung gusto mangyari kahit kanino, pero baka dyan siya madali ng injury sa ginagawa niya. Kasi masyado niyang, alam ko, nag-stretching siya, flexible siya. So, but he's doing too much to impact the game. Kailangan maging involved din yung mga kasama niyang players at mag-shine din sila para balanse. And I think he can do that, but talagang yun talaga yung naging laruan nito ni Wembanyama. Maaga pa lang kasi sa karera niya, guardia na. Isang guardia o pag po-point guard yung kanyang naging aralin nung siya bago pa lang naglalaro ng basketball. Yan nadala po niya. At yung kanyang pag-idolo dito kay Kevin Durant ay talagang nakikita niyo naman sa mga laro niya, yung mga pull-up jumper niya. Napakaganda po talaga ng mid-range nito ni Wembanyama. At yung mga highlights na pinakita niya kanina. So all the hype is there. Iba na kasi sa regular season, I think with preseason, regular season, and then playoffs, iba-iba na ho kasi ng level yan, and it's catching up to you. Yung progress, kailangan na mag-i-speed yung tataas yung speed ng laro hanggang mag-playoffs na. So talagang no room for making mistakes. At kailangan hindi pabalik yung progress ng yung paglalaro dito sa basketball. So hopefully mag-develop hindi lang dito sa kanyang pre-season game until sa regular season. Kasi it's good for the NBA, it's good for especially for our Pambato Kai Soto. They need to stop a 7'6" guy, and they need a big guy to stop him. Nakita nyo naman kung paano siya tumira lang sa harap ng mga kalaban niya, ay hindi po talaga nakakaabot. And I think with the match up nakita natin yung laban ni Wembanyama and Chet Holmgren, kahit paano nakakaroon ng contest, pero talagang mas umangat si Wembanyama doon sa kanilang matchup. Although mas mataas ang puntos ni Chet Holmgren, iba pa rin yung laro ni Wembanyama pagdating sa kanilang matchup, kasi yung mga puntos, halos puntos mismo ni Chet Holmgren ay wala pong contest ni Victor Wembanyama. Kaya kung isipin nyo, talagang mas maangat po yung performance
ni Victor dito kay Chet. And again, Bol, I think the big guy, the tall and lean players ay talagang kakailanganin para po pantapat dito kay Wembanyama. Hopefully Kai Sotto can still come back sa Summer League next year and again perform, and sana yung talagang agent niya magawa ng paraan na may pasok ito si Kai Sotto at may hanap ng kontrata dito sa NBA. Wag na sana mag-extend pa dyan sa Japan ng susunod na taon, and I think this should be the final season ni Kai Sotto dito sa Japan B-League. And who knows, only God knows sa paraan ng ating mga tinatahak sa buhay kung saan tayo pupunta, and Kai Sotto could reach the Filipino dream and his dream to have the full-grown Filipino player in the NBA. But for the meantime, I'm going to support Kai Sotto kasi wala naman siyang inaapangan tao at nire-represent niya ng mabuti yung ating bansa, at kami ako maghihintay pa rin sa ating pambato na makapaglaro ng basketball dyan sa Japan. But I'm hoping na sana makapasok siya sa NBA one day at makakalaro niya itong mga malalaking big man na ito, na talagang sana makabalik yung mga big man dito, yung serbisyo nila sa NBA kagaya ng dati. So yun lang mga kapuntos, and thank you so much pagbalik sa ating channel. We will do more, we will try our best. Just keep safe at mabuhay po kayong lahat mga kababayan ko. Salamat po at ingat po yung mga kababayan natin nasa Middle East, lalo na dyan malapit sa nasa Israel, or kung may mga Pilipino man dyan sa Palestine, tabi na tayo. Kung pag sinabing evacuate, lumisa na tayo dahil mahirap po talaga makipagsapalaran dahil wala po talagang magiging katahimikan at this time dito sa dalawang kampo na yan hanggat hindi nagkakaroon ng pagkakasundo. Paulit-ulit na lang kung mangyayari ng kanyang sigalot sa gobyerno ng Israel at dito sa mga Hamas, at ang naiipit dito yung mga sibilyan na tao. So yun lang mga kapuntos, maraming po salamat. Bye bye.